666. The number of the beast, 666. Sa Biblia kasi, pag numbers, yung 7, that is a number of God. God's number. The number of perfection and completion. The number of holiness and righteousness. 7, number 7. Ang number naman ng kaaway, 666. The number of carnality. The number of destruction. Yan yun. That is the number of a man. His number is 666. Yan yung gusto kumuha ng putong ng mga tao. Sino ba ang may putong ng korona ng kaligtasan? Sino ba? Yung mga unbelievers ba? Hindi. Yung mga believers, yun ang may korona ng buhay. Amen? Gusto kunin ng kaaway yung korona. Yung mga believers, hindi na kukunin yan. Wala naman silang putong eh. Hindi naman sila kukunan ng putong ng buhay dahil wala sila noon. Ang kukunan ng putong ng buhay, yung mga believers, yung mga katulad natin. Kaya tutuksohin tayo na mag-yield, bumigay. Kaya anak ng Diyos, do not yield to the will and caprices of the devil. Do not yield, do not give up. Dahil ang korona natin hindi nasisira. Ang mga korona ng hari sa mundo nasisira, nawawala. Pero ang korona natin sa pili ng Diyos hindi kailanman nasisira. Amen? The crown of the world are corruptible, but our crowns are incorruptible. Sabi ng masulatan, hindi nasisira. Yeah, make a wise choice today. Diba? Kailangan matalinong pagpili. At sinabi na yan na ating mga pastor noong araw pa. Don't take the mark of the Antichrist. Hindi naman sasabihin ng mga antikristo nandito sa mundo, mga mayayaman niya, mga billionaires na naghari sa mundo, nagkokontrol. Hindi naman sasabihin, ito yung mark of the beast. Hindi naman eh. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo na kung ano yung ginagawa nila. They are deceiving the people to take the mark of the Antichrist. Kaya pinagpala tayo, nandito na sa atin ang tatak ng Diyos. Nasa atin mga noo ang tatak ng Diyos. Amen? Hindi na yan pwede palitan. Nasa atin na yan. Nasa atin na yan. Hindi na pwede kunin yan. Yun nga lang, kailangan mo rin ipagtrabaho para hindi kunin. Hindi na makukuha ng kaaway, pero pag nagpabaya tayo, baka maagaw yan. Hindi na ako may sabi niyan. Yan ang sinabi ng masulatan. Kailangan hindi maagaw. Kung inaagaw, huwag kang pumayag. Alam mo ang diablo, ang isa sa mga sandata niya, tatakutin ka. Naghasik siya ng takot. Yan ang kanyang sandata. Pag natakot ka, kaya sabi ng Panginoon, do not fear, I am with you. I will never leave you nor forsake you. Yan ang mga pangako ng ating mga Panginoon. Hindi kita iwanan, kita babayaan. Huwag kang matakot. Pag natakot ka, talo ka. Pero buhay ang Diyos mo. Do not fear. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ating mga pastor, nangangaral ng araw sa Tondo. Ang mga pastor, nasa pagsubok pa. Naglalakad lang, walang pagkain. Nangangaral siya sa Tondo. Alam naman Tondo, di ba? Yan ay maraming mga siga dyan. Habang nangangaral ng mga pastor, dalawang tao nasa likod sa harap, pinapatigil siya. May mga patalim. Tumigil ka sa pangangaral mo. Ganyan ang diablo. Papakitaan ka na para masinda ka. Pero pag alam mo ang Word of God, hindi sila magtatagumpay. Because greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? Sisindakin yan ang sandata ng Satanas. Paninindak, pananakot. Ano sinabi ng pastor? Hindi ako natakot sa inyo. Hallelujah! In Jesus' name, we praise Him. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi nakagalaw ang dalawa.
Palakpakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord. Sabihin ng mga kampo ng kadiliman, hindi ka na makakakain, hindi ka na makabili, hindi ka na makahanap buhay, kaya mga negosyo. Puro mananakot yan. Sabihin mo, ang Diyos ko may ari lahat ng bagay. Huwag ka matakot. Opos! Sawatain mo ang pananakot ng kaaway. Labanan mo. Dahil pagsubok lamang yan. Pag pinili mo ang Diyos, hindi ka magugutom, lalo kang pagpapalain ng ating malapay na. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan sa banal na kasulatan. 12, ano sabi dyan? Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Ang magtagumpay. So alam naman natin yan. Saan tayo dapat magtagumpay? Magtagumpay sa laman, magtagumpay sa sanlibutan, magtagumpay sa diablo. Yan ang tatlong matinding kalaban natin, mga Kristiyano. Hindi taong kalaban natin demonyo. Ha? Yung laman natin sa sakyan ng diablo para tayo'y matuksohin. Sa mabigat na kalaban natin, laman, sanlibutan, diablo. Pero pag nagtagumpay tayo, anong sabi naman ng Panginoon? Anong pangako? Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Haligi! Ibig sabihin, hindi na tayo mawawala doon sa piling ng Diyos. Haligi, nakatanim tayo doon sa templo ng ating malapay. At hindi na siya ilalabas pa doon. Tingnan mo, hindi tayo ilalabas. Hindi na tayo mawawala sa kaligtasan. Ang magtagumpay, sigurado na tayo sa kaligtasan. You are sure of your salvation. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Isusulat na rin yung pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem. Isusulat na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kaya ating topic, my new name. Isusulat ko ang aking bagong pangalan. Hindi naman literal yan. Kasi ang the name of our Lord Jesus Christ will never change. Yan na ang pangalan ng Diyos. Forever and ever. The name of God is no other than Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi Jehovah, hindi Yahweh. No, the name of God, hindi Father. The name of God is Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi Jehovah. The name of God is not Jehovah. The name of God is Jesus Christ, the only one true God. Hindi na mababago yan. Pero bakit ang sinabi niya? Isusulat ko ang aking bagong pangalan. Di literal. Ibig sabihin ng bagong pangalan, ang ating Manong Kristo, nung pumunta dito sa lupa ng katawan tao, may kahinaan. Diba? Nagutom, kumain. Napagod, pinatay. He came in weakness, but when He comes again, He will come with great power and great glory. Alapakan natin, malapay Lord, amen? Ganon din tayo. Pag napasahan natin, pagsubok na yan, yung kanyang bagong pangalan, ibig sabihin, wala ng kamatayan, wala ng kahirapan, wala ng problema, hindi ka na talunan, hindi ka na matatalo ng sino man. That is the name of the name of bagong pangalan. At ibig sabihin, wala ng problema, bago na lahat. Ang Kristo nagpunta, may weakness, pinatay, nagutom, but sa kanyang pagbabalik, kasama tayo, bago na. Hindi na tayo doon sa dating mahina, tayo'y wala ng kamatayan. Palakpakan natin, malapay na. Amen? I will write my new name. Isusulat ang aking bagong pangalan. Ibig sabihin, wala na tayo. We will be with our Lord forever and ever. Yan po ibig sabihin. Bagong pangalan, bago na tayo. Dito, minsan,
Minsan, nalulungkot tayo, di ba? Minsan may mga problema, minsan natutukso tayo, nadadala tayo ng mga discouragement, di ba? Pero pag dagit na kasama natin sa doon, pag dinagit na tayo, wala na lahat yan. Kaya bago na lahat. Malapakan natin, malapakan noon, amen? Kaya nga, mahalaga yung pagpupuri. Napakahalaga yan. Napakahalaga yung pagpupuri. Yun lamang ang ating magagawa bilang pasasalamat natin. Pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi natin kaya bayaran yung ginawa ng mahal na Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Amen? Hindi kaya bayaran. Ang ating lamang magagawa ay magpuri sa ating mahal na Panginoon. Juan 4:23, 24. Juan 4:23. At po dumarating ang Diyos, ang oras, at ngayon nga, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Natapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ng ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sino yung mananamba na yan na hinahanap? Kayo yun. Dati, sinasamba natin mga Diyos-Diyosan. Amen? Luhod dito, luhod doon sa mga Diyos-Diyosan. Kayo na sumasamba sa mga rebolto hanggang ngayon, maawa kayo sa sarili ninyo. Panahon na para mamulat kayo. Ang Diyos ay Espiritu. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng mga salot, sabi naman ng pastor, lahat ng mga problema sa mundo, isa lang ang common denominator. Mga tao kasi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang daming problema sa mundo. Kaya naghanap ang Diyos ng tunay na mananamba. Sino yung tunay? Yung sumasamba sa Espiritu. Hindi nakikita, Espiritu at katotohanan. Amen? Nandito na tayo, alam natin ang katotohanan. Ang katotohanan, isa lang ang Diyos. Walang iba, our Lord Jesus Christ. Espiritu, hindi sa rebolto, hindi sa nakikita. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, 24. Ang Diyos ay Espiritu. Ayan na, ang Diyos ay Espiritu. Hindi nga, ayaw nga na sumasamba sa mga nakikita. Kasi sa Espiritu, Espiritu hindi po nakikita. Sa mga baguhan, gusto niyo pagpalain kayo ng mahal na Panginoon? Sumamba tayo sa Espiritu. Hindi nakikita ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pinagpala na tayo. Alam na natin ang katotohanan. Amen? Marami pa nakakaawa. Hindi alam ang katotohanan kung sino-sino ang sinasamba. Diba? May sumasamba kay Mary, kay Saint Mary. May sumasamba kay mga santo. Diba? Kung sino-sino ang mga santo sinasamba. Kailangan ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang katotohanan, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. He is the truth. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Amen? Yun ang gusto ng mahal na Panginoon, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. The object of our worship is no other than our Lord Jesus Christ. Siya lang ang object, ang ating pagsamba. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi si Buddha, hindi si Hare Krishna, diba? Hindi mga santo kung sino-sino. Hindi. Ang object ng pagsamba ay Espiritu, ang ating mahal na Panginoon Kristo, hindi nakikita, buhay na Diyos.
Hallelujah! Praise the Lord! Buong mundo, dinaya nga. Pati mga presidente. Mga presidente na yun, ha? Mga governor, mga senador. Sumasamba sa mga rebulto. May mga rebulto pa sa bahay. Tatalinong tao. Totoo ang Biblia. Dadayain niya lahat ng tao sa mundo. Kahit yung mga presidente, sumasama sa Diyos-Diyosan. Pero dito, namula tayo sa pangangaral ng pinadala ng Diyos ating mga pastor. Ng Diyos, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, kailangan natin lagi nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Maraming pangako pag lagi tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kahit yung mga antikristo ngayon, kaya yan. Pwede nga hindi matuloy yan. Malapakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Mga banta ng gera, yung paghari ng Diablo, pwede hindi matuloy yan? Niniwala ba kayo? Malapakan natin, malapakan. Pwede hindi matuloy yan? Ang Biblia napakakapal. Kahit itinakda ng Diyos yan, pwede na pigilin yan kung mayroong totoong nananampalataya at totoong nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Diba sa praise the Lord? Basa. Revelation chapter 19 verse 1. Apokalipsis 19:1. Pagkatapos ng mga bagay nito'y narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Hallelujah! Kaligtasan at kalawalatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Amen. Malapakan natin, malapay noon. Yung mga nasa langit, nakapasok sa langit, yun ang sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Malapakan natin, malapay noon. Lahat mo tayo magsabi, Hallelujah, praise the Lord. Huwag tayo magsawa yan. Kumari, daan-daan araw-araw banggitin mo, lalaya ka sa lahat ng mga negatibo, pati kahirapan, lalaya tayo. Hallelujah, praise the Lord. Pati kahinaan natin, lalaya siyan. You shout, hallelujah, praise the Lord. 50 times a day. Yung buong puso, malakas talaga. Yung buong puso talaga. Sigurado yan, lalaya ka. Kahit anong klaseng kahinaan, kahit anong klaseng kahirapan, lalaya ka. Yung mga takot magsigaw, mananatili kayong mahirap. Sabi natin, mga pastor. Yung takot magsigaw, praise the Lord, wala, mahina. Magsigaw, wala. Madalang lang. Kailangan, madalas, sunod-sunod. Malakas. Lalaya ka sa kahirapan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Akala nyo, hindi totoo yan. Totoo lahat yan. Hindi, pati nga demonyo, takot yan eh. Di ba? Pagkatapos sa mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malalaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit. Isang malaking tinig. Hindi pwede sigaw natin, mahina lang. Hindi. Pag nagpuri kayo sa bahay ninyo, lakasan ninyo. Sigaw ka talaga at the top. You shout at the top of your voice. Galing sa puso, malakas. Mga 7 o 10 times, sunod-sunod. Magugulat ka, maramdaman mo agad ang presensya ng ating malapay. Totoo yan. Pag naramdaman mo presensya ng Diyos, yan na yan. Yan na yung power na kailangan mo. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang susunog sa gawa ng laman sa ating mga buhay. Because the devil rides on the flesh. Ang diablo, sumasakay yan sa laman natin. Pero when you shout at the top of your voice, Hallelujah! Praise the Lord! 10 times! Lalayas lahat yan, mga gawa ng laman. Amen? Palapakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi nga pwede ang kaligtasan. Hindi natin pagtatrabaho eh.
Kailangan ituloy-tuloy ang paglilingkod natin eh. Hindi tayo pwede tumigil eh. Tayo lamang titigil, makipaglaban sa dyablo, titigil lamang tayo pag nasa piling na tayo ng ating malapit. Habang nandito ka, tuloy ang laban. Anong sandata? Pananampalataya, pagpupuri sa ating malapay. No? Pabasahin natin sa Biblia mamaya. Hari nagtagumpay. Sa gera, ang kalaban napakadami. Maraming almas. Sila walang ginamit na almas. Pagpupuri lamang sa ating malapay. Natalo lahat ng kalaban. Malalaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Hallelujah, kaligtasan at kalalatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Hindi pala basta-basta yung Hallelujah, praise the Lord. Yan pala pinakamataas na uri ng pagsamba. Amen? The highest form of worship. Pag nasigaw ka, Hallelujah, ibig sabihin, kaligtasan, kalalatian, kapangyarihan para sa Diyos. Amen? And God inhabits the praises of His people. Diyan sa nananahan, pag nagpupuri ka, bababa sa iyo, nananahan sa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pati Antichrist, matatalo yan natin sa pangalan ni Jesus. Nasa Biblia nakasulat ba yan? Nakasulat. Hindi, pati Antikristo, kaya talunin ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ang dami nga nagbabanta na ngayon na kaguluhan, lockdown, gera, pero hindi matuloy-tuloy. Hanggang umpisa-umpisa lang, hanggang maliliit lang. Napapawi din. Alam mo bakit? Marami pa kasi nagpupuri dito. Sa Pilipinas, mayroong prophet of God sa Pilipinas. Walang iba ang ating malapastor. Hindi basta-basta ang ininvest na malapastor na sakripisyo, pag-ayuno, pananalangin, pagpupuri, araw at gabi, for how many years? Naka-invest yan. Nakadeposito yan. Hinaalala palagi ng Diyos yan. Kaya maraming kalamidad, hindi natutuloy. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat yan. Yung nakaraang lockdown, dapat tuloy-tuloy na yan. Bakit wala? Naalala ng Diyos ang ininvest na man of God na panalangin at pagpupuri. Sakripisyo. Ganun ang mahal na Panginoon. Kung ano ang ininvest mo, hindi niya kalilimutan yan. Kaya mag-invest kayo ng katuwiran, kabanalan, sakripisyo. Pag panahon ng kagipitan, maalala ng Diyos yan. Kaya iingatan ka at pagpapalain ka. Kahit ang tao magutom sa mundo, ikaw ay pagkakainin. Bakit? Mayroon kang itinanim. Kaya mayroon kang anihin. Ganun ang ating mahal na Panginoon na mahal. Mag-invest tayo ng mga bagay na magaganda. Katuwiran. Diba? Righteousness, holiness. Yan ang ating ipamuhay, i-invest. Huwag tayo na-invest na masama. Dahil mag-aani tayo ng kasiraan. Amen ba, namahal? Invest natin katotohanan, love, righteousness, faith. Yan ang ating invest. Yan ang gagawin natin araw-araw. Huwag tayo maghanap ng mga negatibo. Sa mga katabi natin, sa mga kapwa natin. No! Ang hanapin mo, katuwiran, pag-ibig, kabanalan. Amen? Dahil dyan siya nalulugod. Minamahal. Narinig yung mga patotoo? Pinagpala ating mga kapatiran. Kailangan pagiging matapat sa pagtulong. Actually, hindi naman tulong ang tawag dyan eh. Pag nabigay ka sa malapino, hindi naman tulong yan eh. Tulong yan sa sarili natin mismo yan. Bakit? Pag nagtapat ka, ibinabalik ng mahal na Panginoon sa iyo. Amen ba? Namahal? Your tithes and offering are holy unto the Lord. Banal yan. Dito lamang yan. Dinadala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Meron nga doon sa yung marami nangangaral sa mga bases noong araw. Ay ko lang, mga ngayon, hanggang ngayon, kung mayroon pa din.
Ako nga, minsan nagbibigay din ako doon. Nakasaya ako sa bastong araw. Sa pagsubok pa tayo noon, minsan, wala tayong pamasahe. Parang beses ko naranasan yan, wala akong pamasahe. Sakay ako sa jeep. Doon ako sa pinakapinto ng jeep sumasakay. Kasi kulang yung pamasahe ko. Nakailang lipat ako bago makarating sa pupuntahan ko. Para hindi halata din ako nagbayad, sumasabay ako sa bumababa. Kasi kulang yung pamasahe ko. Pag mayroon babayad, minsan ako nag-aabot. Para hindi halata na hindi ako nagbayad. Baka isipin ng driver siguro, bayad ko yun. Ako nag-aabot. Naranasan ko yan for how many times? Pero pag tapat tayo sa lahat ng bagay, hindi tayo mananatili doon. Iangat tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung lagi tayo nagpupuri. Hindi tayo mananatili. Mahirap. Iangat tayo ng God will make a way for us. Lagi kang sumasamba, lagi kang tapat. Gagawa ang Diyos ng paraan para iangat. Iangat ka. Hallelujah! Praise the Lord! Nakasaya ko sa bus. Ang dami nangangaral. Nanghingi. Pero ako, nagbibigyan ako kasi tingin ko, hindi ko iniisip na negatibo. Ang tinitingnan ko, nagsisikap sila, iparating sa tao ang salita ng Diyos. Sabihin natin wala sila katotohanan, pero at least binabanggit nila salita ng Diyos. Kaya ako'y naawa, nagbibigyan ako talaga. Nahiya ako. Sabi ko, hindi, kahit pa paano. Pero marami na nag-uusig. Minsan sa bus mismo, marami nagagalit sila. Bakit nanghingi kayo? Dapat sa simbahan ninyo. Pero para sa akin, hindi ko ginagawa yon. Kahit paano, sila ay nagsakripisyo din. Dinadala. Nagsisikap din sila. Kahit wala sa katotohanan. Ang nakita ko lang doon, yung salita ng Diyos. Kaya ako'y nagbibigay talaga. Sabihin natin mali. Pero, dahil ang malapit ng pag-ibig sa puso natin, hindi natin tinitingnan yun. Tinignan natin, paano tayo rin makatulong sa kanila. Palakpakan natin, malapay noon. Amen. Mga pastor niya, narinig ko lang. Nagsalita ang malapit sa kayang pangangaral. Binanggit rin yun mga nahingi sa kalsada. Nagsimpatya natin mga pastor. Nagsimpatya siya. Sabi niya, nakita ko. Hindi ko naman nakita yung mali nila. Ang nakita ko, sabi mga pastor, yung kanilang pagsisikap, iparating yung Word of God. Tingnan mo. Di ba? Sabi natin mali, pero meron din silang tama. Pag Kristyano kang puno ng Espiritu Santo, hindi mo makikita yung mali. Ang makikita mo yung tama. Hallelujah! Praise the Lord! Dito yung tithes and offering natin, dito natin dinadala. Pero may mga instances, na may mga kapatiran tumatawag sa amin, pwede ba kunin ang aking tithes sa bahay? Manayari yan dito sa atin. Pero yun naman ay minsan lang nangyari. Nung susunod na mga pagkataon, kami tumatanggi na. Kaya namin tinatanggap yun dahil napuputulan na tayo ng kuryente natin. May disconnection notice na tayo. Kaya tama-tama, nagpipili kami, mahal na Panginoon, mag-provide po kayo. Mapuputulan na kami ng kuryente. Tama-tama, may kapatiran, mayroon na akong tithes dito, pwede na ba kunin para makabayad kayo? Answered prayer. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Pero hindi namin ginagawa yun para sa aming sarili. Yan ay ginawa natin para sa gawain ng ating malapinoon. Hindi natin sinarili yun. Yan ay nakarecord. Kahit na walang gawain, lahat ng dumating dito na tayo sa offering, nakarecord yan. Palakpakan natin, malapinoon. Hallelujah! Praise the Lord! May nakarating sa atin na balita na nangangulit na raw dito, nagbabahay-bahay daw ng tithes and offering. Oh, are you sure? Minsan lang nangyari yon, hindi naman kami gusto. Kayo ay may gusto. Kunin namin tithes kasi nalaman nila na may disconnection na. Hindi po sila ng Diyos. Kaya pinakuha. Kinuha naman namin. Pero hindi lang kami. May mga kasama kami as a witness para patunay na hindi tayo gumagawa for ourselves. Ginagawa natin yan para sa gawain ng ating mga. Kaya mas maganda kung magbigay ng tithes dito sa gawain. Meron naman iba, hindi nakakarating, kailangan na ng church, wala namang problema yun. In every law, there is an exemption.
Amen ba? Anong gusto nyo? Halimbawa, Sabado. Halimbawa, Biyernes, sabay Sabado, wala na namamutol eh. Bukas, para may namamutol na yata bukas, di ko lang alam. Ay dumating yata dito ng Friday. Puputulan na raw. Alala ko nung araw nung na sa pagsubok pa kami noon, may dumating din sa amin noon na namumutol. Eh wala talaga yung pambayad. Siyempre pag walang diyan sa Quezon City, nasa labas lang kami noon kasi puno ang pastoral house, walang galing kami sa province, walang pwesto sa pastoral house. Kasi nag-uupang kami, binabayaran ng church sa labas with the permission ng beloved children. Galing kami sa province sa Asayan, walang matuluyan sa pastoral. So doon kami sa labas nag-upa. Pupunta na kami pagpuri. At tinapuri, uwi kami. May namumutol. Ang ginawa ko, sinaiwar ko na lang. Kisa naman putulang kami, ang init-init eh. Yung mga batang maliliit, kakagatin ng lamok yan pag walang electric fan. Sabi ko, di subukan mo putulin. Sinaiwar ko na lang. Subukan mo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa'yo. Pero tinakot ko lang yun. Hindi naman ako makipag-away. Umupo yung taga-mera, umupo sa gilid. Hindi siya nakakibo. Sabi, puputulan na talaga eh. Trabaho na naman ako eh. Sabi, sir, natatrabaho na naman ako eh. Yan ang order eh, putulan na raw eh. Ilang buwan na kayo din nakakabayad eh. Sabi ko na, subukan mo putulin. Totoo ang Diyos natin. Hindi tayo ipapahiya, di tayo pababayaan. Basta ikaw ay tumatayo. May panampalataya ka. Hindi ba ibig sabihin na huwag ka magbayad? Alam man Diyos, wala kami pambayad. Kung may pambayad tayo, hindi mo na kailan maningil, magbabayad kami agad. Talagang trials. Sir, puputulan na. Di putulan mo kung gusto mo, subukan mo lang. Alam mo, umalis sa lugar ko. Natakot. Puri naman ang bayan. Hindi kami naputulan. Bumalik ulit. Sir, ang bait na. Sige, pakitawagan mo na lang yung office namin. Ito ang number. Pakitawagan nyo. Pakitawagan lang para hindi naman ako pagalitan. Tinawagan ko. Hindi po din. Sabi ko, pasensya na po. Ganun ba? Sige. Pakisabi sa mamutol, huwag muna, exempted muna kayo sa lugar na yan. Ganyan ang mga trials natin. Hallelujah! Pero, sabi nga ng Biblia, katapos sa mga trials, alimin tayo ng ating malapay.